po. Kumusta po kayo, ma'am? Ano pong pangalan nyo? Rony po, ma'am. Taga saan po? Sa Pangasinan po. Ilang taon na? 43 December, July. Mas matanda pala ako sa'yo. Ilang taon na po kayo, ma'am? 44. Isang taon lang naman. Wala, may asawa ka dati o hiwalay? Mayroon, kaso patay na. Patay na mo. Married kayo? 5 years na, patay na. Pero may anak kayo? Mayroon 2, lalaki. Okay. Isang 19 years old at saka 6 years old. 6 years old? So, ibig sabihin, baka yung bunso mo nawala yung misis mo? Opo, isang taon pa lang nung nawala yung misis ko. Okay. Kayo, ma'am, taga saan kayo? Aga pa, bakit? May sakit? High blood po. High blood. Sakit? Ako, Ruas, Longga. Ay, Longga, Iloilo. Part Mailido, sa ngayon, saan po kayo? Ngayon, nasa Dubai po ako. Dubai. Nasa Dubai. Sa Dubai po, Dubai. Opo. Isa malaki lang na. po, isa. Malaki na, graduate na ng college, maga pa ako naglandi. Tama yun. Minsan, mabuti yung maaga mag-asawa para maaga silang lumaki at makatulong na rin, di ba? Ngayon, anak ko may work na siya, tapos na siya ng college. So, ako, sorry? So, kayo man, hiwalay kayo o ikaw na? hiwalay ba kayo sa asawa niyo? Saglit lang, excuse lang po muna. Ibaba niyo po muna yung tawag kasi nagkakasalubungan po yung boses ninyo. Delay po kasi boses si ma'am kasi nasa Dubai. Ibaba niyo po muna, tatawag po ako ulit. Sige, sige po. Kaaway na sila eh. Go ahead. Wala po, DJ. Okay na, klaro na. Minsan kasi pawala din yung signal ko kasi yung router namin malayo sa room ko ba. Ikaw sir, anong trabaho mo ngayon? Saan ka nag-work? Wala akong trabaho, ma'am. Tricycle driver lang po ako. Trabaho pa rin yun. Yung tricycle driver, trabaho pa rin yun. Okay. Yung walang trabaho, tambay talaga, as in. Tricycle driver. Yun na talaga yung kinabubuhay ko. Tricycle driver. Kasi wala akong matapos. Masipag ka lang naman eh. Talagang mabubuhay ka kasi mga kapatid ko, gano'n din work nila eh. Doon ko naman nabubuhay yung 2 kong anak sa pamamasada kahit pa paano. Kung masipag ka lang naman, ang sa akin naman mapananaw, hindi naman mga high professional, basta masipag ka lang. Kaya nga po. Hindi ako pinalad na makapagtapos, kaya yun yung kapalaran ko siguro na maging isang tricycle driver lang.
Sa tao naman yun, kahit anong high professional mo kung tamad ka naman. Wala din. Saka, kahit tricycle driver lang naman ako, proud naman ako. Kasi marangal yung hanap buhay ko, di ba? Oo. Hindi ko naman kinakaya yun. Importante pag special, isa lang talaga, no? Huwag nang dumaan ng ibang pasahero. Marami. So, anyway. So, after ng wife mo, hindi ka na nagkaroon ng partner? Hindi pa. Pangapat ko na sali dito kay DJ eh. Pangapat ko na ngayon eh. First time ko pa lang kasi lagi ko nakikita kay DJ na lumalabas sa wall ko. Sabi ko, try ko kaya dito para may makakausap din ako. Ewan ko kung natandaan pa ni DJ na sumasali ako dito dati. Pangapat ko na to kaso yung mga nakausap ko. Pagkatapos namin mag-usap, wala na. Hindi na ako i-chat. Siguro dahil sa hirap ng buhay ko siguro, ma'am. At saka yung siguro sa lugar din siguro na malayo ka, kagaya nga dito sa akin, nasa Dubai ako. Minsan kasi ano din hirap. Hindi, mga nakausap ko din dati, nasa Saudi din sila eh. Nasa Saudi din. Siguro, dahil sa hindi pa buhay ko. Para sa'yo. Hindi pa para sa'yo. Kaya nga po. Kaya nga po ako sumali ulit. Siguro mga 5 months na siguro na hindi ako sumali dito. Naisipan ko, saling nga ako, baka sakaling makahanap na ako sa isip. Araw pa kung tumali kasi lagi ko nakikita kay DJ na live, natatawa ako sa mga nila. Sabi ko, pwede kaya ako dito. Nag-try ako. Ay, nako po, buhay. Pero, baka sakaling pumasa ako sa inyo, ma'am. Yung mga anak mo, ikaw ang nag-aalaga na sa'yo, hindi yung sa mother niya, nasa iyo? Nasa akin. Nasa akin silang dalawa. Kasama ko. Very good. Ikaw nag-alaga. Siyempre wala naman akong naiwan ko sila. Yung mga anak ko to eh. Hindi, meron kasing iba na iniiwan sa nanay dahil nga sa pagtatrabaho, kagaya sa akin. Since na nag-start ako na nag-abroad, yung anak ko na sa 8 years old, 9 years old. Kasi nga, single mama ko, ako, since talaga nagbuntis ako, sarili ko lang. I mean yung ibig ko sabihin, yung nabuntis ako pero hindi ba kami nagsamang dalawa. I mean parang yan. So kumbaga since start na nabuntis ako hanggang panganak hanggang ngayon, ako ang nag-ano ng anak ko. Sa akin nung namatay yung asawa ko, ako sabi na anak ko, sabi kasi na anak ko, graduate na siya, may work na siya, sabi niya, maghanap na rin daw ako ng kapartner ko. Sabi ko, we'll see. Kung may tamang panahon siguro sa akin o tamang tao. Hirap din kasi. Baka ako na yun, ma'am. Baka sakali. Kung willing ka pumunta sa ROAS, why not? Saan po yun? Saan po yun, ROAS? Saan po yun? Malayo yun, ROAS Cafe. Hindi kami magkalayo ni DJ Jill. Ilongga. Walang malayo kung pwedeng puntahan yun. Kung talagang magmamahal, walang malayo yun, di ba? Correct. Kumpara talaga si Tessa Tondo, Kaya nga, walang malayo. Pwedeng puntahan yan, pwedeng gawin. Pero pag... We'll see. Sa ngayon, hindi ko pa kayo pwedeng puntahan kasi nasa Dubai kayo eh. April, uwi ako kasi bababa na yung anak ko. So, Next year? magbanding kami. Next year, ma'am? Next year. Last
Last April, sa amin din ako eh. Uwi din ako. Tama. Baka sakaling mantay ko kayo. Ala ka, lagot ka, may aswang doon sa Roas. O bakit? Aswangin ka doon. Di ba kung hindi ako papatayin? Kasi sabi daw nila, pag Roas Capiz, sabi daw nila, marami daw aswang. Pero sabi ko, lumaki naman ako doon sa amin. Yung pinsan ko, doon na rin nakatira sa Capiz doon eh. Doon nakapag-asawa. Alos, ewan ko, 15 years na rin na nandun. Anong lugar sa Capiz? Hindi ko lang kabisado yung lugar niya. Pero sa Capiz na nakapag-asawa. Sa may bayan mismo. Sa mismong bayan daw. Sa Roas? Sa mismong bayan daw. Doon na siya nakatira eh. Almost 15 years na nandun. Di asong na rin sana yung pinsan ko. Naging asong na rin. Ganon talaga. Lagi silang ganon. Pag sinabi mong Capiz ka, may aswang doon. Ganon. Hindi naman siguro. Di bali, magdadala na ako ng madaming bawang. Parang dating doon, marami pang gisa. Pupunta na lang ako ng sa may Ilocos Norte kasi mga bawang doon native. Magdadala na ako ng isang sako. Marami sa inyo bawang dyan? Hindi. Medyo malayo din. Medyo malayo dito sa amin. Ano ngayon? Pangasinan. Kasi ang kaibigan ko dito, Ilocana. Anong salita nyo, Ilocana? Ilocano? Hindi po. Panggalato. Pure, Panggalato. Magkaiba pala yung sa Ilocano, no? Opo. Pangasinan din po yung Ilocano. Part din ng Pangasinan yun. Kasi iba yung salita nila. Ilocano talaga. Sa amin talagang province. Pinakadulo ng Pangasinan province. Panggalato. So, from Manila to Pangasinan, mga ilang oras yung biyahe? By bus ba yun? Alin po? Mula sa Manila to Pangasinan, mga ilang oras? Kung sa Pasay po, 4 to 5 hours. Pasay to ito, sa amin, 4 to 5 hours. 4 to 5. Opo. By bus? By bus? Bus po. Barko Mga Victory 5 star. Solid no, gano'n. Pero pag gabi ka magbiyahe, 3 hours lang. Pag gabi kasi walang traffic. Pero sa araw, 4 to 5 hours. Sa gabi, sa amin, sa Roas, kailangan mo ba mag-airplane o kaya mag-roro? Hindi na lang, na lang ako. Magsasaranggola na lang ako, sasakyan na lang ako sa saranggola. Ganon. Walang mga anak mo, kayo lang sa bahay nyo o kasama mo yung mga parents mo? Wala, kami lang tatlo dito sa bahay ko. Kasi nandito ako sa side ng asawa ko, sa lupa nila, nung kinasal kami, may lupa silang bakante, dito na kami nagpagawa ng bahay. Kasi dito yung trabaho ng asawa ko. So ngayon nasa bahay ka nyo? Tapos, pag namamasada ako, kasama ko yung bunso ko, iniwan ko dun kay nanay. Sa school? Iatid ko, nag-aaral na rin eh. Iatid ko, tapos mamasada na ako. Tapos susunduin, gano'n, ang schedule ko sa kanya. Kasi yung panganay ko, sa ugos pa eh. Umiinom ka? Manginginom ka? Dati. Oo, dati. Natigil na rin. Siguro mga 1 year na natigil ko na. Magmula nung nagkasakit ako dahil sa kakainom. Kaya yun, tinigil ko na. Yan. Hirap din kasi pag panainom. Dati pala inom ako. Nung buhay pa yung asawa ko hanggang nawala siya. Pero nung lumalaki ng bunso ko, natigil ko na rin.
Pero bata pa siya, na high blood. Mataba kasi, ma'am. Mataba. Sorry po. Mataba. Hindi mataba talaga eh. Tumitimbang ng 90 kilos eh. Diba? Tapos matakaw sa mga matatabang pagkain. So, yun. Siguro, kapalaran niya. Baka sa hormones din minsan kasi yung mga babae pag nakapanganak din, nag-iiba din Ay, kasi. sobrang mabait yung asawa ko. Kaya yun, maagang kinuha ni Lord. Yun pala yun. Kaya mahirap yung mabait ata. Move on ka naman yata eh. Dapat maging masama. Medyo naman naka-move on na rin. Kaya nag-harap na nga ako. Baka sakaling mayroon. Opo. Eh, siyempre, bata pa naman. Bata ka pa nga sa akin eh. Isang taon naman. Bata pa yung pagtignan, matanda na masyado dahil stress sa buhay. Depende kasi sa work yun. Kasi yung work ko eh, nasa labas lagi, nakabilad sa araw. Kaya madaling tumanda. Hindi naman. Madali kang tatanda talaga. Grabe yung ano. Ano pa? Matanda. Matanda na nga ako eh. Mahirap na nga magkahanap din ng ano. Kasi yung iba, siyempre, pag mag-asawa, naghahanap na ng, yung magkakanak. Ako parang ayaw ko na magkanak kasi alanganing edad na. Naman yun talaga. Kasi yung asawa ko nung pinanganak ng bunso ko eh, 40 na siya eh, nahirapan na. Ano na eh. Kaya sabi ko, pag mag-asawa ko, kung mayroon, hindi na lang ako mag-asawa. Kumbaga, yung mga kasama ko na isang kinabang yung panganap ko nun eh, kahit hindi na magkanak, yung magkatuwang habang buhay na tatanda na magkasama. Yun ang gusto ko. Yun din ang hinahanap ko kasama ko. Kaya ang hinahanap ko eh, yung siyempre may anak na ako. Ang hinahanap ko rin yung single mom din na may anak na rin kahit na di na kami magkaanak, okay lang. Basta magkasama habang buhay hanggang tumanda. Paano kung makahanap ka ng single mom na walang anak, sir? Yun ang mahirap. Talaga. Kung bata pa, hindi pwede pang anakan. Pero kung di na makaanak, alis may anak naman ako eh. Basta tanggap niya yung anak ko, okay lang. Kung bata pa. Okay lang, JJ. Kahit di ko na maanakan, ay may anak naman ako eh. Ang habol ko lang, DJ. Kaya naghahanap ako yung makakasama ko habang buhay talaga. Yung makakasama nga. Hanggang tumanda. Yun ang inaanak ko. Yan. Paano yan? Pag ibang lugar, yung mahanap mo, paano, halimbawa, kagaya nga sa akin, Ruas, Capiz ako, tapos ikaw, Pangasinan. Opo. For example, ganun. So, saan prefer ka na magstay forever? Depende naman sa pag-uusapan, pero para sa akin, kung kayo naman, pwede kayong magawi dito sa akin, dito na yung hanap buhay ko na nakasanayan ko eh. Di ba? Pwede kayong dalhin dito. Pwede kayong magawi dito sa amin. Kasi dito yung hanap buhay ko. Dito na yung nakasanayan ko. Kasi pag uuwi ako dyan sa iba. Hindi ka naman makatrasikol doon sa amin eh. Kasi meron din ganun doon. Meron doon. Hindi naman. Hindi sa pag-uusapan niya, ma'am. Ayun lang. Napag-uusapan naman yan eh. Hindi naman basta-basta kung sabihin niyo, gusto ko dito ka, gusto ko dito ako ka. Hindi naman ganun. Yun yan. Ang hirap na. Oo, pinag-uusapan. Tulad ko noon, nung nag-asawa ko, isang bayan kasi yung pagitan namin. Sabi ng asawa ko,
sa kabinan ko, dito ka na lang nag-stay. Kasi nandito trabaho ko. O, nag-stay ako dito, pero pupunta ako dun sa bayan namin, doon ako namamasada. Umuwi ako dito sa asawa ko. Kasi isang bayan lang naman po yun. 30 minutes lang yung biyahe. Lapit pa yan, 30 minutes? Kaya hanggang ngayon, dito pa rin ako nakatira sa side ng asawa ko. Kahit wala na siya. Okay. Doon ako bumabiyahe sa bayan namin. Kasi kung may sariling bahay naman kayo, di ba? Tsaka nandiyan yung mga anak mo. Mapayag kaya yung anak mo na mag-aasawa ka ulit? Wala namang problema eh. Wala namang problema sa panganay ko. High school na, no? High school na? Ano na? Anong tawag dito? Ilang taon na? Sorry, ilang taon na nga siya? 19? Postal college itong pasukan. 19 na, sa December. Tapos, ang second, ilang taon na ngayon? 6. Kaka 6 lang ng June 1. Ang laki ng gap nila, ano? Opo, 13 years old. 13 yung gap nila. Laki ng gap nila? So, hindi kasi na mahirap yung malaki na yung panganay. So, nag-aalalay na siya sa kapatid niya. Opo. Kaya lang, di na ako nahirapan ngayon. Pero pag may pasok na yung panganay ko, yun, mahirapan na ulit ako kasi wala na magbabantay sa bunso ko pag papasok siya. See. Okay. So, pwede ko kayong makachat, ma'am. Mamaya, pagkatapos nito, pwede ko kayong makachat ba? Walang problema. Pag may bakante ako na, na wala akong trabaho. Walang issue. Tawag Kung Hirap mag-chat. Tawag na. Oo nga po, DJ, no. Tawag na lang. Pero ako bang bakante lang yung oras ko pag gabi. Kasi sa araw, namamasada ako. Ibong araw, umuwi ako, alas 5, alas 6 na ng hapon. Kaya, naman. May time ako, bakante ako. Dito kasi open naman ako dito sa bahay kasi parang pamilya kami dito, yung amo ko, parang pamilya na lang ako dito nila kasi matagal na ako sa kanila. Pabalik-balik na ako dito sa kanila. Diba, dito na kayo bumalik sa akin. Kung sakali po, di ba? Hindi pa mag-uway na. Hindi po talaga kayo nagka-boyfriend, ma'am? Dati, nung nag-apply ako ng Abroad DJ, meron sa akin na niligaw. Kumbaga parang LDR din kami. Pero hindi nagtagal kasi ayaw ko kasi muna mag-focus, entertain noon dahil nga may anak kong pinapaaral. Diyan po sa Dubai, hindi po kayo nagka-boyfriend. Ang hirap dito, DJ. Yung mga isa, dalawa, ang hirap. Isa, dalawa? Pero DJ, anong isa, dalawa? Ako, minsan sa yung nagkausap sila na nasa Dubai, diba? Mga dyan sa Dubai, daming ano po ibig niyo sabihin, ma'am, isa, dalawa? Yung mga boyfriend nila, ang mga asawa, yung mga hindi ba totoo? Kaya mahirap din magtiwala. May may problem ako sa trust. Kasi, na kaibigan ko kasi merong ganyan. Hindi naman nag-work yung mga relation nila. Kaya ako, pag off ko, ni-enjoy ko lang kasama yung mga friendship ko. Pakain, gala-gala, ganun. Kasi, matagal na ako dito sa amo ko more than 10 years na ako sa kanila dito. Kasi parang, kasi ako lang kasi nagparal sa anak ko, kaya focus ako sa anak ko. Ngayon, nakagraduate na yung anak ko, may work na, so,
pwede na ako makahanap ng forever ko daw. Kung mayroon. Pwede na kayo magpapalika, ma'am. Pwede na kayo magpaligaw. Sana ako na yung magiging forever nyo. Yung papalarin. Pero din kasi pag LDR, kasi dati din, mayroon din ako sa akin naliligaw tuwing uwi ako ng Pilipinas. Kaya lang, ang trust ko, hindi talaga mahirap. Mahirap kasi mag-communication at mahirap talaga. Depende naman yun kung nagtitiwala sa isa't isa. Iwalay nga yung mga legal na talaga na mag-asawa. How much for ano? Kaya talaga hirap talaga tiwala. Kaya sabi ko, pag makahanap ako in the future na na ako, stable at saka wala na akong obligasyon. Yun. Willing ako makipag kapag okay. Okay lahat. Ganon. Anong gusto niyo sa isang lalaki? Ako? Hindi. Ako naman kasi hindi hinahanap yung mga traditional. Yung gusto ko yung responsible, saka masipag at magtulungan kami, okay lang. Kasi ako naman, simple life lang naman ang gusto ko. Yung hindi as in mahirap na lang. Yung lang. Paano yun, ma'am? As in mahirap talaga ako. Kasi yun ang anak buhay ko. Diba sabi ko, hindi nga naghahanap ako ng mayaman, yung marunong lang mag-work. Siyempre, magtutulungan kung anong pwedeng pagkakaabalahan. Alang naman. Kasi ang gusto ko naman pag mag-for good na ako, gusto ko meron naman akong pagkakaabalahan na yung mga kunting business, kahit yung mga mini grocery lang, parang may kaabalahan ng plan to sa buhay ko. Tamang-tama yun, tapos ganun. Kaya nag-hanap ng partner. Mayroon sana. Kaso wala akong ganun eh. Paano yun? Ay wala, may work ka, di ba? A tricycle driver, work na rin yun, di ba? Kung masipag ka, di ba? Kung sa masipag naman kasi sinisipagan ko talaga para mapag-aral ng mga anak ko. At doon ko lang kinukuha yung pamuhay namin. Kaya nagsisipag talaga ako. Sa umalang din kami, farmer lang din naman yung pamilya ko eh. Maganda yun. Dati din kami farmer din. Kaso nung nandito na ako, pinagsikapan ko lang talaga yung anak ko na mapatapos ko ng maayos. Sa akin pa, kasi yun, medyo matagal ko pang mapatapos yung panganay ko eh. Mag-uumpisa pa lang na first year college pa lang itong August. 12 o graduate kayo 12 na? 19 na, first year pa lang. Oo, first year college na itong August. Ang anak ko kasi nag-work na siya talaga, si Man. Kakasampa lang. Maganda yung pagkaon niya si Man. Maganda din. Kaya yun. Nakuha ko rin sa tsaga yung anak ko na, kasi ayaw ko din talaga tutalin yung mga mayaman kasi ina-underestimate ka eh. Yung kasi tatay ng anak ko ganun eh. Kaya ako lang, sarili ko lang. At least napagtapos mo yung mag-isa. Kahit mag-isa lang kayo sa buhay, napagtapos yung anak mo. Yun talaga ginol ko sa buhay ko. Kaya titingnan ko kung anong future. Kung mayroon pa. Nung nakaraang linggo, gusto ko talaga mag-join sa mag-join nga. Kaya lang nahiya ako. Sabi ko, try ko nga talaga kung mayroon. Mayroon yun, ma'am. Kung hindi kayo mapili. Basta hindi ako mapili. Basta hindi lang masyado siya as in palainom. As in. Ako dati palainom ako. Napili pa rin. Dati palainom ako dati. So, natanggal ko na rin 1 year na mahigit.
Tinigilan ko. So, yun ang pinagkakabalahan mo, magta-tricycle ka, work, house. Oo. Yun lang. Minsan kung yung pamangkin ko na engineer, may kontrata siya sa construction, sumasali ako, sumasama. Nag-work ka din sa construction. Oo. Kasi ang trabaho ko sa construction is tillman. Kung may trabaho yung pamangkin ko na may kontrata siya na gagawing apartment, kinukuha ko. So yung pinatanda mo na tricycle sa'yo yan? Sa akin. Ay, wala ka na dapat pala. Ano ang tawag ng... Pag hindi ba sa'yo, yung anong tawag na yun, pag namamasada ka, nagbabayad ka. Opo, boundary. Boundary po yan. So maganda na yun, wala ka na binabayaran na boundary. Hindi, yung sa akin, katatapos ko lang nung December din. Hinulugan ko din yun, 3 years din lang. Hinulugan ko din. Katatapos ko lang hinulugan. Awa ng Diyos, nahulugan ko din kahit pa paano. Natapos ko rin siya. May tricycle kami sa bahay, wala na nagdadrive kasi yung anak ko nag-work na. Baka ako na yung susunod na mag-drive dun, ma'am. So, tricycle nyo. Sabi ko nga, pag mag-forward ako, hindi na ako ng e-bike kasi mas madali yun i-drive kasi takot ako sa yun na lang ang ibiyahe ko dun sa inyo. Basta kompleto. Kasi sa akin kasi gusto ko pag nagbibiyahe ako yung kompleto yung motor. Dapat kompleto, naka-restro, may permit. Wala problema. Ano yun? May register yun. Every year yun ano na anak ko. 2 years. Dito sa amin, ma'am, mahirap mawala ng LTO eh. Ang multa ng dito, pag di ka naka-register, 12,000 eh. Kahit saan naman talaga, kapag wala ng restro. Kaya napakahirap mag-drive ng sasakyan na di naka-resto kasi kawawa kang driver pag nahuli ka. Kaya nakapatid ko, na aksidente siya, hindi niya na late registration yung motor niya. Wala nga siya. Kaya nga, yun ang mahirap. Dapat kompleto talaga. Usapan. Anong oras na dyan ngayon sa Pilipinas? Alas 9. Sorry. Opo. Hapon nyo dyan, no? Ano pa lang dito? Alas 5:30. Hapon nyo dyan. 4 hours gap natin eh. 5 hours o 4? 5 or 5 4 or 5 yata. Parang ganyan. So, mamaya pagkatapos natin dito, ma'am, pwede akong tumawag sa inyo. Yung wala kayong gagawin. Tawagan ko kayo. Walang problema, no issue. No issue sa akin. Kasi pag ganitong oras naman, wala na akong ginagawa. Kasi yung mga alaga ko, mga nag-work na rin. Sige. So mamaya, parating na yan mamaya mga 6, parang ganun. Wala na gano. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Pangatlo na ho yun ni Boy, no? Usapin mo, ma'am, ha? Sa off-cam, ha?